Amoy na amoy niya, gusto niya amoy ko mga lodi. Ayan oh. Nakakakiliti, nakakatanggal ng pagod pag ganito ibon natin. Ang ganda pa naman kamukha ni ni Wellsport natin. Kaya lang walang kwenta. Hindi hindi nagsisimilya. So yan mga kalapatids, nakita nyo na naman yung pagmumukha ko. So for today's video, yan, kagigising ko lang. But meron akong gustong ipakita sa inyo. Meron akong nag-iisang ibon dito na pag nakikita ako, lumalapit sa akin. Talagang dumadapo, first time nangyari sa akin to mga lodi. Yan. Ito, tatawagin ko siya. Blue checker yun eh. Hindi ikaw. Ayoko sa'yo. Sana yung blue checker. Siya yung bumaba. Ayan. Ayan, dumadapo sa akin mga lodi. Oh. Ano ako? Pigeon Whisperer. Ayan, mga lodi. Ayan. Pigeon Whisperer. Ayan, ganyan siya mga lodi. Kahit tanggalin yung pagkain yan. Tinan mo. Mukhang pagkain. Gustong gusto niya sa amo niyang hindi naliligo mga lodi. Ayan. Padapuin natin. Magpapakitang gilas yan eh. Ayan siya mga lodi. Ayan. Come on. Di yata nakakaintindi ng English ah. Ayan. Diba? Pigeon Whisperer na tayo mga lodi. Dumadapo sa kamay natin. Siya lang ang nagbubukod tangi sa kalapate ko na dumadapo sa akin mga lodi. Ayan oh. Napakagandang ibon. Bale mga bloodline nito is yung mga pang 1,200 km. Mukhang hen mga lodi. Ayan oh. Come on. Ayan oh, dumadapo oh. Pigeon Whisperer tayo mga lodi oh. Ayan. Nakakatuwa lang, tanggal ng stress mga lodi. First time talaga nangyari sa akin to. Normally mga ibon may ilap lalo pag di napapaghawakan eh. Ayan oh. Medyo mailap siya ngayon eh. Nung nakahapon, grabe ang patong niya sa akin kahit nasa likod ko. Ayan oh. Tingnan natin dito. Ayan, aray. Ayan oh, Pigeon Whisperer na tayo mga lodi. Ayan oh. Dumadapo sa atin oh. Oh ha. Gustong-gusto niya sa amo niyang di naliligo. Ayan oh. Baka tukain mo ako sa mata ha. Ayan oh. Ayan, gandang ibon yan mga lodi. Bali anak to ni Borga sa ni Darna. Ayan, ang gaganda ng mga inanak ni Darna mga lodi. Yung red checker na consistent natin na anak ni Stabur, ng kaparis nun si Darna. Ayan, tapos yung second clutch na isa, yung blue checker, maganda din. Ayan, kapatid niyan sa nanay, yan red checker na nasa ibabaw. Saka itong yung magaling natin, ito, toto yan, yung nasa baba. Ayan. Ayan, kapatid niya rin yan mga lodi. Ayan, so mamaya may training ulit tayo. At maraming nawalan ng ibon nung last training mga lodi. Nagulat din ako sa isang flyer na kaklab ko is halos 15 na ibon ang nawala sa kanya. So sa atin swerte tayo isa lang. At hindi nga nakabalik, palagi ko eh. Ang nakikita kong dahilan dehydration mga lodi. Na-dehydrate yung ibon. Ayan. Ayan oh. Ayan oh. Pigeon Whisperer. Amoy na amoy niya, gusto niya amoy ko mga lodi. Ayan oh. Nakakakiliti, nakakatanggal ng pagod pag ganito ibon natin. Oh ha? Pigeon Whisperer. Kaya kinain niya yung sikaw ko, loko. Wag yan. Bait ng ibon na to, tuwan-tuwa ako sa'yo. Oh, tumatong na sa sa cellphone. Dito. Dito ka dito. Dali. Ito naman yan, yung blue bar na yan si 3150. Nung last training na wata-wata hindi pala siya yan, kamukha lang pala, kapatid lang pala to. Ayun nasa hindi po siya, nagkalito-lito na ako. Di pa kasi tayo nakakabili ng marker eh. Sa ang hirap talaga ng training dito sa New Zealand. Ito na naman siya, aray ko. Tama na, pakitang gilas.
So ang hirap kasi ng young bird race dito sa New Zealand dahil mga ibon molt na molt. Tingnan niyo mukha nito, oh. Tingnan niyo mukha niyan. Oh. Asan pa isa yun yung isang racer natin, tingnan niyo mukha. Oh, parang binugbog, kalbo-kalbo yung mukha. So ang hirap ng dito, young bird race. Syempre, ang importante pa naman sa ibon yung molting season kasi dapat maganda yung pagkakatubo. Pag nai-stress silang ganyan, pangit ang tubo niya, no? May tendency. Alam mo yun, pangit yung pagkakahulma ng balahibo. No choice tayo, kailangan natin lumaban. Kailangan natin makipagsabayan mga lodi, pare-parehas din naman natin. Kaya nga yung iba gumagamit ng sa ibang bansa or sa ibang lugar, gumagamit sila ng Hindi ko lang alam dito yung matatanda dito mga lodi kung gumagamit ng darkening system, yung para mabilis mag-molt yung ibon. So tayo talagang normal lang. Ayan. Wala tayong ginawang specialty ngayon, di rin tayo pwede rin ng ibon. So abangan nyo, magkakakarga ulit tayo, same distance ulit, 100 plus kilometer pa lang layo sa akin, no? Akala ko 100 lang, 120 siguro ang layo. Ayun, namamarako pa nga siya, oh. Ito, walang kwenta tong na to, yo. Baog si loko, mahina ang similya. Ayan, oh, nagpares sila ni Inday. Ito, tong blue bar white light, no, pinagpares ko si Inday, saka siya. Hindi nagsimilya. Ayan, tingnan nyo, oh. Ang ganda pa naman kamukha ni ni Wellsport natin. Kaya lang walang kwenta. Hindi hindi nagsisimilya. Ayan, si natin, yung favorite natin, bumaba yung blue bar, si 3149. Ang lupit. Ayan, maganda-ganda, gustong-gusto ko yung niyan, yung katawan niyan, yung hulma. Mukhang may ibubuga to. Saka yung dalawang red checker. Ayan, may inaasahan tayo yung red checker na nasa taso. Ayan, yan bumaba na. Ayan, napakagandang red checker mga lodi. Anak ni paring Stubborn natin, consistent sa loob natin. Tingnan natin sa race, lagi sila nasa unahan, eh. Wag lang magbago yung natin, yung conditioning, alam na may tayo. Sana makachamba tayo ng young bird race. Napakahirap ng young bird race ito kasi yung mga kalaban natin alam na yung mga sistema. Tayo nag-i-start pa lang sa New Zealand, eh. But anyway, ganun talaga ang race. Pag mananalo ka. Kaya kailangan natin galingan yan. At kaya ako nag-race ng young bird race kasi nga yung last race namin, yung last lap na itong race na to is magiging combined Waikato mga lodi. Madaming kalaban yun, dalawang federation ng Waikato saka federation ng Auckland. Yan. So sa mga Pilipinong tiga Waikato dyan, yan, see you sa finals. Ayan, gagalingan ko mga lodi. Alright, so dito ko muna nayarin yung vlog natin. Abangan nyo yung vlog natin sa 100 plus kilometer. Makakapag-abang tayo bukas. Bye, thank you.